Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tila napakabigat ng ating ebanghelyo ngayon. Kung ikaw ay isang alagad ni Jesus at pakikinggan mo ang kanyang mga salita, tunay kang panghihinaan ng loob. Baka hindi mo na ituloy ang pagtalima sa kanyang kalooban at hindi ka natubupad sa iyong misyon. Sapagkat hindi nangangako ang Panginoon ng napakagaang buhay para sa isang apostol ng Panginoon. Sinabi niya ng tahasan sa kanila na sa inyong paglalakbay, maaaring makatagpo ka ng mga asong gubat. Mayroong mga tasalakay sa iyo na hindi mo inaasahan. Mabigat ang mga kalaban sa daanan. Pero ang Panginoon, sinabi niya, maging matalino ka at maging tapat. Katulad ng isang ahas o ng isang kalapati, ibig sabihin, maging malakas ang iyong loob, maging marunong, maging mapagmatsyag at magmasid, sapagkat marami mga manloloko sa paligid. Maraming manlilinlang sa atin, lalo higit kung patungkol ito sa katotohanan. Kanino ba pinakatiwala ng mga apostol ang mga aral ng Panginoon? Hindi ba sa simbahang kinabibilangan natin ngayon? Wala na mga unang apostol na kasama ni Jesus, pero nagpapatuloy sa simbahan sa pamagitan ng mga tapat na mga obispo at mga pari ang paghahayag ng aral ng Panginoon.
Pero sa paligid natin, marami tayong maririnig na aral sa labas ng dambanang ito ng Quiapo. At hindi natin alam, unti-unti tayong nilinilang at niloloko sa usapin ng katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat ka, tumulad ka sa isang ahas, matalino. Pero huwag mong gagamitin ang katalinuhan mo upang linlangin ng iyong kapwa, upang lokohin at sirain sila. Maaaring matalino ka, pero saan mo gagamitin ang iyong talino? Sa panlilinlang o sa pagpapahayag ng katotohanan? Sinabi rin ng Panginoon sa kanyang mga apostol, maging tulad kayong mga kalapati. Ang kalapati na maaaring madagit kahit anumang oras. Maaari silang siluin ng mga mapangahas. Maaari silang hulihin basta-basta. Pero tulad ng isang kalapati, siya ay mahinahon, matapat. Tumulad kayo sa kanila, maging laging mabuti, mabait sa inyong kapwa, pero huwag magpaloloko sa mga mapaglinlang. Ganyan pinilina ng Panginoon ang mga apostol sa kailang pagsusugo. Isinugo sila ng Panginoon, pero ibinigay sa kanila ang karampatang kapangyarihan upang labanan ang kaaway, upang maisakatuparan ng kalooban ng Diyos, upang maipahayag ang aral, upang maipakilala ang paghahari ng Diyos sa lupa. Tulad natin sa mga sandaling ito, minamahal kong mga kaibigan, tayo'y namamanata sa paanan ng mahal na Panginoon Nazareno. Tayo ay deboto ng mahal na Poon. Tayo rin ay sinusugo ng Panginoon, hindi tulad ng mga apostol, kundi bilang miyembro ng ating inang simbahan. Sa pag-uwi natin, bitbit natin ang aral ng Ebanghelyo. Bitbit natin ang mga pangungusap ni Jesus na ating Panginoon. Dala natin ang salita ng Diyos. Sana'y ipahayag natin ito na may angking karunungan at may paggalang sa mahal na Poon. Huwag tayong padadagit o pasisilo sa kasinungalingan ng iba. Huwag tayong masiraan ng loob kapag humarap na tayo sa mga kalaban o sa mga matitinding pagsubok. Darating ang gantimpala sa takdang araw. Ang bungay maaaring hindi natin maabutan sa ating pag-iral, pero ang bungay tatanggapin ng ating mga anak. Tatanggapin ng mga susunod na henerasyon, tatanggapin ng mga kasama natin sa simbahan. Minamahal ko mga kapatid, sa sandali na tanggapin mo ang Espiritu Santo, tuturuan kanyang magsalita. Kahit wala kang kapangyarihang magsalita, bibigyan kanya ng katatagan ng loob upang mausal sa iyong bibig ang talino ng Diyos, upang masabi mo ang nasa sa loob ng Diyos, upang maipahayag mo ang kanyang salita. Handa ba tayo na humarap sa mundo? Handa ba nating ipahayag ang mabuting balita? Kahit alam nating wala tayong kapangyarihan, wala tayong hustong kaalaman, wala tayong hustong lakas, pero kung tinatanggap mo sa mga sandaling ito, ang Espiritu Santo, bibigyan ka ng karampatang tibay ng loob, talino, kabutihan, upang ipapahayag mo ay hindi ang sarili, kundi ang paghahari ng Diyos. Sa mga mumunting paraan natin, minamahal ko mga kaibigan, sa paglabas natin sa dambanang ito, sa pagbalik natin sa ating mga sariling tahanan, sa pag-uwi natin sa ating mga kapitbahayan, ay pakilala mo kung sino ang nakatagpo mo sa hapong ito. Walang iba kundi ang Jesus Nazareno, na siyang handang magbuwis ng buhay para sa iyo, maglaan ng kanyang katawan at dugo, upang mabigyan ka at madugtungan ka ng buhay, hindi dito sa lupa, kundi sa buhay, sa piling ng ating Amang
nasa langit. Maging misyonero sa inyong mumunting paraan. Maging tagapagpahayag ng mabuting balita, ipakilala si Kristo sa madla. Amen.